Nagpaskil siya ng ngiti sa mga labi bago tuluyang hinarap ang nagmamay-ari ng tinig. Goodness! Muntik na niyang maibulalas nang makita niya ang mukha ng may-ari ng baritonong tinig. Bakit hindi? Gwapo lang naman ang hiniling niya pero tila Greek god ang nasa harap niya. Bilugan ng itim na mga mata nito, tila ngumiti rin ang mga iyon. Nang ngumiti ito, binagaya ng makakapal na kilay ang mga iyon. Ang ilong nito na hindi perpekto ang tangos ay lalo lang nakadagdag sa karisma nito. Gupit, militar ito, naglakbay papababa ang mga mata niya. Oh boy, ang katawan. Bakit sa suot nitong puting t-shirt ang tila nililok ng iskultor na dibdib at abs nito? Kahinaan pa naman niya ang mga lalaking binabagayat ng puting t-shirt. Iyong tipong kahit hindi nagpabango ay nagmumukhang mabango. Pakiramdam niya ay isa itong action hero na lumabas mula sa malaking screen ng sinihan. Every inch of him screamed of manliness and sexiness. God, Emery, bakit alam mo na ngayon ang salitang sexy para sa mga lalaki? Hi! I'm Miguel Malvar at your service, princess. Pakilala nito sa sarili at bahagya pang yumukod. Princess! Hindi niya napigilang mapangiti. Kanina lang ay naisip niyang isa itong knight, pagkatapos ngayon ay tinawag siya nitong princess. Nangangamoy, fairy tale, Emery. Emery. Emery Joyce Arellano. Salamat nga pala. Minsan kasi, clumsy talaga ako, pakilala niya sa sarili habang pasimpleng binubusog ang mga mata sa kakisigan nito. She quickly glanced at his ring finger and smiled when she didn't see ring. Pero alam niyang hindi matibay na ebidensya iyon na single nga ito. Aware siyang maraming lalaki ang naghubad ng wedding ring kapag nakalabas na ng bahay ang mga ito. Pero sa hitsura nito ay tipong wala pa naman itong ganoong responsibilidad at kahit yata may asawa na nga ito ay marami pa ring babaeng magnanais na mapansin man lang nito. Emery. Nice name, bagay na bagay sa'yo, nakangiting sabi nito. Malakas lang ba ang tama niya at sa tingin niya ay parang may gusto ito sa kanya? Kung makatingin din kasi ito sa kanya, ay parang hinihigitan pa ang paghanga niya rito. Kung sa bagay, hindi sa pagmamayabang, maganda talaga siya. Salamat sa magandang genes ng mga magulang niya na ipinasa lahat sa kanya. Ayon pa nga sa mga kakilala niya ay pangmayaman ang ganda niya. Hindi na nga raw niya kailangan ng makeup para lang gumanda siya. Nakadagdag pa ang sapat na kumpiyansa sa sarili para lalong lumutang ang ganda niya. Kaya hindi na siguro taka kung magkagusto man sa kanya ang isang gwapong lalaking tulad ni Miguel. Nasaktan ka ba? Kaya mong maglakad? I'm more than willing to car, ikaw naman, hindi naman ako nalumpo. Kung natuloy siguro ang pagbagsak ko, baka mabawasan ang kagandahan ko, pagbibiro niya na ikinatawa nito. Hindi niya napigilang pagmasdan ang mga lat nito. Funny, but she felt she wanted to taste those sensual lips. Pakiramdam niya, may kung anong linya roon na biglang nagdugtong sa kanilang dalawa. Tumango siya, pagkatapos pasimpleng binawi ang kamay niya mula rito. May kung anong init kasi na tumulay roon na hindi niya maunawaan. Iginya siya nito sa hindi mataong parte ng ferry. So, anong pag-uusapan natin? Tanong niya ng ilang minuto na ang nakalipas ay hindi pa rin ito nagsasalita. Tinutunaw lamang siya nito sa mga titig nito. Huminga ito ng malalim na animo, humuhugot ito roon ng lakas. Emery, I think I love you. No, let me rephrase that. I love you and I'm certain of that. What the? Tinutok niya ang bibig nang makitang nakatingin sa kanya ang ibang pasahero dahil sa pagtaas ng boses niya. Hindi niya namalayang masyadong napalakas ang boses niya para makuha ang atensyon ng ibang pasahero. Ano raw, mahal daw siya ni Miguel na kakakilala lang niya. Takas yata sa mental ang lalaking akala niya ay isang Greek god. Sayang, ang macho mo pa naman. Iling na binalingan niya ito. What are you talking about? Tanong niya sa mahinang tinig. You may think I'm crazy, but I'm not. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Ako, hindi. Pero nang makita kita, it just hit me. Believe me, it just happened to me. Hindi makapaniwalang tumun siya sa mga mata nito. Baka kasi napag-trip-an lang siya nito o baka bangag lang ito o ano. Pero hindi, seryoso ito in fact. He had some overpowering authority in him, hindi ito ang tipo ng taong nagbibiro. Turn off ba siya rito?
Not every day a man would approach her and tell her that he loved her at first sight, kahit pa maraming nagtangkang makuha ang atensyon niya. I saw you at the Cubao Terminal boarding a bus heading to Batangas Pier. Right then and there pinabilis mo ang tibok ng puso ko. Napasakay ako ng bus ng hindi oras. I was just sitting right behind your seat, but I didn't know how to approach. Wait. Awat niya rito. Hindi niya kinaya ang mga revelasyon nito. Malapit na talaga siyang maniwala na pamatay ang ganda niya para love at first sight sa kanya ang isang tulad nito. Hindi kaya takas talaga ito sa mental? He sighed in frustration. I'm not crazy, sabi nitong tila nabasa ang laman ng isip niya. Naglabas ito ng cellphone at iniabot iyon sa kanya. You can call anyone from my contact list so you'll know you're safe with me. Naglabas din ito ng wallet. Here are my identification cards and this is May, please believe me. Nagmamakaawa ang tinging ipinukol nito sa kanya. Napapantastikuhang napatitig siya sa gwapong mukha nito. Mukhang tinamad na naman sa pagtatrabaho ang utak niya dahil hindi pa rin yon maproseso ang mga pangyayari. Oh, okay. So, you love me. What are you going to do about that? Magkahalong katuwaan at pagkailang ang nadarama niya. Liligawan kita, pasasagutin at pakakasalan sagot nito. Hay! Ang haba ng buhok mo, Emery. All I'm asking is for chance, Emery. Saang hotel ka tutuloy? Naisip niyang itanong nang mapansing malapit na sila sa pier ng Puerto Galera. Nagkamot ito sa batok. He looked so boyish when he did that. Wala akong balak magpunta rito sa Puerto Galera. Sinundan lang talaga kita nang makita kita sa Cubao. We're on a surveillance operation. You see, I don't have any baggage with me, just my heart. Muntik na siyang mapahalakhak sa huling sinabi nito. Napakaseryoso kasi ng hitsura nito pero nagbibitiw ito ng mga corny na salita. Sa kabila niyon ay hindi siya corny, handito at sa halip ay kinikilig pa. Dagdag pogi points iyon dito. She composed herself and tried very hard not to smile. You were saying surveillance? Maihinala na siya kung ano ito. Ang gupit, militar na buhok, ang otoridad sa anyo, at ang maskuladon pangangatawan. This man is a soldier, pag-ianalisa niya. I'm Captain Miguel Malvar, Marines. I'm sorry I didn't tell you earlier. Ayaw ko kasing mangilag ka sa akin. Tama siya kung gayon. Sundalo nga ito sa hitsura nito ay mas bagay ito sa Hollywood at gumagawa ng mga action movie. Tiyak na pakakainin nito ng alikabok si Tom Cruise. Obvious kaya sa mga mata niya na hanga siya sa kagwapuhan nito. You're still on duty and yet you left your post because you followed me. That's negligence. Napapantastikuhang wika niya. Nangyayari ba talaga ang lahat ng iyon o nananaginip lang siya? May men are the best of the best and competent. Bumuntong, hininga ito. The truth is, you're all answered prayer, Emery. I've prayed for you for a long, long time. Matagal kong hinihiling sa Diyos na bigyan ako ng babaeng mamahalin ko habang buhay. Nang makita kita, I just knew my prayer have been answered. My, Miguel. He said the words as if he really meant them. Pwede kitang samahan sa NSO para patunayang single pa ako. Pwede mong ipakita sa iyo ang bank accounts ko para makasiguro kang magiging maayos ang buhay mo sa piling ko. Pwede mong, hey natatawang putol niya sa paglitan niya nito. Ngayon lang siya nakakita ng taong tulad nito fast, straightforward, and blonde. But also handsome gay dalawa-loving. Tumayo na siya nang makadaong ang bangka sa pier. I-enjoy muna niya ang beach ng Puerto Galera. Dalagang Pilipina siya, kaya magpapakipot muna siya ng kaunti. Napangiti si Emery nang makita niya ang 3 pulang rosas pagbukas niya ng pinto ng hotel room niya. Alam na niya kung kanino galing iyon dahil ganoong-ganoon din ang mga bulaklak na natanggap niya ng nagdaang araw. Dinampot niya ang mga bulaklak at binasa ang nilalaman ng card na kalakip niyon. Princess, 3 words, 8 letters. Love, Miguel nagpalinga. Linga siya sa hallway upang tingnan kung naroon pa ang taong nagbigay ng mga bulaklak, ngunit wala na ito. Bumalik siya sa loob ng kwarto niya at doon pinakawalan ang isang maluwag na ngiti.
Dinala niya ang mga rosas sa ilong niya at nakapikit kay Sinamyo ang mababangong talulot ng mga iyon. Nang dumaong ang bangka sa pier ng Puerto Galera, ay inihatid lang siya ni Miguel sa tutuluyan niyang hotel, pagkatapos ay nagpaalam na ito upang balikan ang trabaho nito. Hindi niya maitatangging nakadama rin siya ng labis na panghihinayang nang umalis din aga ito. Gayunman, naiintindihan niya ang klase ng trabahong mayroon ito. Bilang sundalo ay kailangan nitong unahin ang sinumpaang tungkulin bago na ano paman. Napapitlag siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Ipinatong muna niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng kama niya bago niya dinampot ang cellphone niya. Napakunot, noo siya sa hindi pamilyar numero ng tumatawag sa kanya. Pinag-isipan niya kung sasagutin ba ang tawag na iyon o hindi. Hanya ugali ang sumagot ng tawag na wala sa listahan ng contacts niya. Sa huli ay pinili niyang sagutin iyon. Pakiramdam kasi niya ay may kung anong kapangyarihan na bumubulong sa kanya na sagutin ang tawag na iyon, hello. Princess, kumabog ang dibdib niya nang marinig ang baritonong tinig ni Miguel. Hindi lamang sa boses nito sumisikdo ang puso niya, kundi pati na rin sa paraan ng pagtawag nito sa kanya ng princess. Tila may kung ano roon na kayang magpatayo ng mga balahibo niya sa katawan. Hahay! Paano mo nakuha ang number ko? Sa parents mo. What? Bulalas niya. Tama ba ang narinig niya na sa mga magulang niya nito nakuha ang cellphone number niya? Pumunta ba ito sa bahay nila? Paano nito nalaman kung saan siya nakatira? At kung sakali mang pumunta nga ito sa bahay nila, ganon kabilis na pinagkatiwalaan ito ng papa niya para ibigay ang number niya. Gusto ko lang patunayan sa'yo na seryoso, wait, hold on. Pinutol muna niya ang sinasabi hito dahil may kumakatok sa pinto ng silid niya. Marahil ay ang room service na iyon na tinawagan niya. Ganoon na lamang ang pag-awang ng bibig niya nang makita si Miguel. Miguel. Bulalas niya. Hinagod ni Emery ng tingin si Miguel. He looked so tired but handsome nonetheless. Sa kanang kamay nito ay hawak nito ang cellphone nito habang ang kaliwa ay maihawak na isan pumpon ng mga bulaklak. Umiti ito bago iniabot sa kanya ang mga bulaklak. Pakiramdam niya ay lalabas mula sa kinalalagyan niyon ang puso niya sa bilis ng tibok niyon. Parang nabibingi na rin siya sa lakas ng tibok niyon. Pero hindi niya maikakailang maligaya siya na makita ulit si Miguel. Saglit pa lang silang magkakahiwalay para bang miss na niya ito. Mukhang pagod na pagod ka. Wala ka pang pahinga mula kahapon, di ba? Napapailing na wika niya habang kinukuha ang iniaabot nitong bulaklak. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagguhit ng tuwa sa mga mata dahil sa pag-aalala niya. Lihim niyang kinastigo ang sarili sa pagpapakita ng pag-aalala rito. Kung sa bagay, iyon naman talaga ang nararamdaman niya. Aalala nga talaga siya at hindi niya alam kung bakit. Niluwangan niya ang pagkakabukas ng pinto at pinapasok ito na agad din niyang pinagsisihan. Dahil tila sumikip ang silid niya dahil sa presensya nito. Pakiramdam nga niya ay nahihirapan na siyang huminga, lalo pa at nakatutok sa kanya ang mga mata nito. Tinungo nito ang glass panel at nadungaw roon. Lihim na nakagat niya ang ibabang labi nang mapagmasdan ang malapad na likod nito. Kita sa paraan ng pagtayo nito kung gaano ito katatag. Mabilis na iniiwas niya ang paningin ng dumako ang mga iyon sa upo nito. He possessed a very nice butt. Pumunta ka kamo sa bahay? Tanong niya habang binubuksan ang maliit na refrigerator sa silid. Naglabas siya ng pineapple juice in can at inihagis iyon sa binata na agad naman nitong nasalo. Hindi tuloy niya maiwasang mapangiti. Pagod na ito pero mabilis pa rin ang reflexes nito. Sinadya niyang ibato ang juice. Kung hindi nito masalo ay tiyak na tatamaan ang ulo nito. Umiti rin ito nang makita ang pagiti niya. I told you, seryoso ako, Emery. Kumindat pa ito dahilan para lalong magwala ang puso niya. Woo them, maluwang ang ngiti na sabi nito, tila proud na proud sa achievement nito. Huwag mong sabihing tinalo mo si Papa sa chess. Nalalaki ang mga matang tanong niya, teenager pa lang siya, ay ugali na ng papa niya na kalabanin sa chess ang sinumang gustong manligaw sa kanya. Kapag natalo ng mga iyon ang kanyang ama ay payag itong ligawan siya pero kapag hindi say goodbye panliligaw na. Magaling kasi ang papa niya sa chess. He used to be a former chess grandmaster.
Sa kasalukuyan, bukod sa pagtuturo, chess coach din ito sa pinagtuturoang eskwelahan pa. Humble namang umiti si Miguel. It was a tough battle, though. Napapangiti rin siya. Hindi niya ma-imagine lai hitsura ng papa niya nang matalo ito. Ako naman ang talunin mo, hamon niya rito. Kung natalo nga nito ang papa niya, tiyak madugong laban ang mama magitan sa kanilang dalawa dahil siya pa lang ang nakakatalo sa kanyang ama bukod dito. What's at stake? Ikaw ang magsabi. I'm sorry to disappoint you pero hindi kita lalabanan, princess. Kapag tinalo mo ako, hakusahan mo ako na nagpapaka, gentleman lang. Kapag naman tinalo kita, iisipin mo naman na hindi ako gentleman. Either way, it's may loss so it better play it safe. Sumimangot siya bagaman aminado siyang may bunto ito. Paano ko malalaman kung magaling ka nga i-chess? Baka naman habang naglalaro kayo ni Papa ng chess, ay nakapatong din sa mesa ang baril mo, nakangusong wika niya na ikinahalakhak nito. Sa bagtawa nito ay tila biglang nawala ang kapaguran ang hitsura nito. Hindi tuloy niya maiwasang titigan to ng palihim. Mukhang nagugustuhan niya ang lahat ng bagay na nakikita niya rito. Kapag sinagot mo na ako, saka tayo maglaro. Better yet, bakit hindi mo na ako sagutin ngayon para magkaalamanan na tayo, may paghamong sabi nito. Ano ka, sinuswerte? Nakaingos na sagot hiya na lalong ikinatawa nito.